And praise God po. Sige po, ihanda po natin yung ating mga Bible po bago tayo mag-umpisa po. Para madali na po nating hanapin at basahin kung ano man po yung gustong ibahagi ng Panginoon sa atin ngayong umaga na to. Ayan, praise God po. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon dahil alam niyo po kahit marami tayong mga pinagdadaanan, marami tayong mga pagkukulang sa Panginoon, nandito pa rin tayo, tinatawag niya, at lagi nating itatak sa puso't isip natin mga kapatid na yung fact na nandito tayong lahat sa lugar na ito, para makapakinig ng salita ng Panginoon, para makapagpuri sa Kanya, isang malaking pagpapala sa atin mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon at ang pagpapasalamat natin sa Kanya ay hindi lang nakabase sa kung ano yung natatanggap nating mga material na bagay araw-araw. Although kasama yon, yes po, dapat natin ipagpasalamat. Pero yung makarinig at maunawaan natin ang salita ng Panginoon, yan ang higit na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Kaya pahalagahan po natin ang oras na every time na nakakapakinig at nakakapagbasa tayo ng salita ng Panginoon, i-treasure natin to mga kapatid dahil ang salita ng Panginoon ay buhay na salita. Tandaan po natin yan mga kapatid. Alam ko, bawat isa sa atin excited ngayong umaga na to dahil magse-celebrate tayo. Mamaya meron tayong party after ng service natin. But gusto ko pong hingiin ang mata at ang tenga ninyo para namnamin natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga na to. Okay po ba tayo doon mga kapatid? Praise God. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. At since December po, katulad nga po ng sinabi kanina ni Mami May sa kanyang exhortation, alam naman natin na ang season ngayon is Christmas. At karamihan sa atin, dahil matatagal na tayong Kristiyano, alam na natin ano ba talaga ibig sabihin ng Christmas at paulit-ulit natin yung sinasabi every December. Ayan po. So feeling ko, pudpud na sa karamihan. Kumbaga parang cliche na, paulit-ulit na nating naririnig. Pero bakit natin kailangan ulit-ulitin? Kasi sa maraming pagkakataon mga kapatid, nakakalimutan talaga natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagsasaya, bakit tayo dapat magkaroon ng galak at bakit tayo nagse-celebrate sa ganitong araw, ganitong pagkakataon, ganitong season. Okay po, so kailangan nating i-remind araw-araw, even ako, even si Pastora Lucy, mga leaders natin, kailangan po natin ng reminder araw-araw. Wala po ditong may lamang, wala po dito ang mas maraming alam, wala po dito ang mas konti ang alam. Lahat tayo kailangan ng salita ng Panginoon at kailangan natin ng katotohanan na ang Panginoong Jesus, siya ang hari natin at siya ang tagapagligtas natin. At yun po ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na naririto. Wala po akong ibang sasabihin, ibang mabubulaklak para magstay kayo. Dito kayo sa church kasi masaya dito palagi. Dito sa church, marami tayong, kumbaga, aasenso tayo dito dahil nagsama-sama tayo. Pero hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan, mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung saan yung galak na nakukuha ng mga tao na mga nakakilala sa Panginoon at yun ay dahil ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng malawak na habag at biyaya ng Panginoon at yun ang kaligtasan niya para sa ating lahat. Okay po. Praise God po. Can I invite everyone po to stand? Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Matthew chapter 1 from verse 18 to 25. Basahin po natin siya sa English at Tagalog. Sige po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Sorry. 1, 2, 3, go. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Sige po, tuloy-tuloy po.
Ayan, sa Tagalog, ay, tapos na po ba? Okay, sa Tagalog, basahin po natin. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa panibagong pagkakataon at pag-asa, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga na to, Lord God. Tulungan mo kaming hanapin ka, Panginoon. Tulungan mo kaming makita ka ngayong umaga na to, O Diyos. Alam namin sa sarili namin at higit, Panginoon, na alam mo ang bawat isa at kilala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung ano ang laman ng puso, laman ng isip namin sa pagkakataon na ito. Ama, lahat kami, Panginoon, marami kaming pagkukulang, marami kaming mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin nako-confess sa inyo, Panginoon, at hindi rin namin naaamin sa sarili namin, Ama. Ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, ay kailangan ng tagapagligtas. Dahil ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tumalikod sa inyo, O Diyos. Kaya dalangin namin ngayong umaga na to, Panginoon. Gisingin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Baguhin mo ito, Ama. Wala kaming kayang gawin, Panginoon. Hindi namin kayang iligtas ang sarili namin, Panginoon. Kailangan ka namin ngayong umaga na ito. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ipaunawa mo sa amin kung ano po ba talagang ibig sabihin ng Pasko, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God, na mas makilala ka namin, ikaw ang pahalagahan namin, ikaw ang maging sentro ng buhay namin at ng mga pamilya namin, Ama. Na hanapin namin, Panginoon, ang kapatawaran, ang pag-ibig na wagas na sa'yo lamang manggagaling at hindi namin mahanap sa mundo. Tanging sa'yo lamang, Ama. Maraming salamat po sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige pa, pwede na po kayong umupo. Ayan, praise God. Excited na po ba ang bawat isa sa atin? Hinga nga po muna tayong malalim. Inhale, exhale. Isa pa po, inhale, exhale. Ayan, kalma lang po tayo. Actually, sinasabi ko sa sarili ko yan. Kaya kailangan ko kumalma ng very light. Okay po. Ayan, so ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga nito is, Why is Christmas Merry? Po, why is Christmas merry? Bakit ba merry ang Christmas? Kasi lagi na sinasabi, Merry Christmas, Merry Christmas. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Merry Christmas. O, ano ibig sabihin ng Merry Christmas? Okay po, so, ngayong Pasko po mga kapatid, gusto ko po at alam ko gusto ng bawat isa sa atin na maranasan talaga yung merry na Christmas. Pero bago po yun,
unawain muna natin salitang Christmas at salitang Merry para mas maintindihan natin kung yung sinasabi ba natin ay galing sa puso natin, di ba po? Hindi kasi minsan malungkot tayo pero binabati natin katabi natin ng Merry Christmas. Batiin nyo nga po ulit yung masaya, kapatid. Sabi ng isa, Merry Christmas! Pilit. Okay, so I hope po na talagang nagbabatian tayo ng totoong may galak sa ating puso. And praise God. Ano po ba ibig sabihin ng Merry? So sinearch ko po ibig sabihin ng Merry. Ito po yung mga synonyms niya. O kasing kahulugan. Cheerful, lively, enjoyment, and celebration. So again, cheerful, masaya, may galak, joyful, lively. Lively po ba ang lahat? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ko marinig yung lively na palakpak. Ayan, and enjoyment. So, dapat nakakaranas tayo ng enjoyment, di ba po mga kapatid? Kumbaga, ito yung nararamdaman natin at the moment. And we are celebrating. Ano ba ang sineselebrate natin? So, yung Christmas naman, ang root word niya is Christ and Mass. Big sabihin, parang sa di ba, Mass sa simbahan, di ba? Misa, parang ganon. So, Christmas is Christ Mass or Mass on Christ Day. So, ito po yung pagtitipon kung saan pinag-uusapan walang iba kundi si Jesus Christ. At yung araw na yun ay nilalaan para kay Jesus Christ. Although, bilang isang mga Kristiyano, mga kapatid, tayo every Sunday at hindi lang every Sunday, may mga services din tayo ng mga weekdays. It's gathering din, although it's a Mass for Christ din. Pero, ayun nga, ito yung nakagawian na natin, na ginagamit natin salitang Christmas every December. Sabi nga po ni Pastora Lucy kanina, walang exact date na sinabi sa Bible, pero as per dun sa mga historian, kinumpute kasi nila yung ang tawag dito, yung araw, yung bilang ng araw, tsaka yung klima ng mga panahon na yon. So, ito ay taglamig po talaga. Yun po yung araw kung kailan pinanganak si Jesus Christ. So again, merry, cheerful, lively, enjoyment, and celebration, and Christmas is a Mass on Christ Day. So yun po ibig sabihin ng Merry Christmas. Now, sabi ko nga po kanina, every time na may babatiin tayo na Merry Christmas, dapat totoong may galak tayong nararamdaman sa puso. Bakit may galak sa puso? Dahil nakilala natin ang ating tagapagligtas at siya ang hope natin at ang pag-asa natin, mga kapatid. So kung hindi natin kilala kung sino ang pag-asa ng buhay natin, yung buhay talaga natin, sa totoo lang mga kapatid, walang kapag-apag-asa. Mamaya po i-elaborate ko kung bakit walang kapag-apag-asa ang buhay ng isang tao. Di ba po? Maliban na lang nung dumating si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. In contrast with celebration and being joyful and cheerful, most people, karamihan sa mga tao, hindi lang po sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ, even yung iba na kilala nila si Jesus Christ by name, but they do not have that true happiness, yung totoong kaligayahan at kagalakan sa puso nila, because inside their hearts, they are really hopeless. Wala silang pag-asa at hindi nila alam kung saan nila huhugutin o kukunin yung pag-asa ng buhay nila. Diba po? So, sino ba yon? Ano ba yung pag-asa na tinutukoy natin dito? Ngayon, tatanungin ko po kayo, sino sa inyo ang at the moment, kahit po first-timer or matagal ng Kristiyano, tanungin ko po kayo, sino sa ngayon ang mayroon pang mga agam-agam sa buhay? Yung parang nababother pa tayo, natatamaan tayo ng lungkot, minsan parang nadidepress tayo, nasistress. Taas nga po natin yung ating mga kamay. Yung mga, konti lang, praise God. Ako kasi may mga ganun pa din po ako. May mga agam-agam, may mga pagkakataon na nalulungkot tayo sa iba-ibang kadahilanan. Di ba po? May kanya-kanya tayong dahilan. So, kung meron kayong nararamdaman at the moment na masakit or kalungkutan, tandaan nyo mga kapatid, lahat tayo nakakaramdam ng ganun. Walang mag-isa sa atin. Gusto ko lang po kayong i-encourage, walang mag-isa sa atin. Pero hindi po ako or hindi po ang bawat isa din sa atin ang makakapag-encourage sa inyo. In a way na yung totoong encouragement, kundi ang tanging Panginoon lamang.
mga kapatid, sa Kanya lang tayo huhugot ng lakas, sa Kanya lang tayo hugot ng comfort, at sa Kanya lang tayo hugot ng totoong kaligayahan. Wala nang iba, mga kapatid. Ayan, so lahat tayo po, nag-agree po tayo doon. Meron po akong isi-share sa inyo na experiment. Narinig ko din po ito sa isang pastor sa CCF, si Pastor Bong, kung kilala niyo po siya. Kinento niya actually ito po, totoo talaga siya na experiment. Ewan ko kung familiar po or kilala niyo po si Kurt Paul Richter. Familiar po ba kayo sa kanya? Kurt Paul Richter. Biologist po siya. Nag-experiment siya ng mga daga. So, ang daga daw po, meron silang capacity, may kakayahan silang lumangoy ng more than 50 hours. Yes po, yun po yung meron, kumbaga yung kapasidad ng katawan ng isang daga, kaya nilang lumangoy ng more than 50 hours. Yun po yung kapasidad nila. Ngayon po, ang ginawa ni Kurt Paul Richter ay nilagay niya sa isang box yung daga, hindi ko alam kung ilan yung daga, basta naglagay siya ng daga doon, nilagay niya sa isang box na may tubig, at yung box na yon saradong-sarado, walang kahit anong butas, walang kahit anong way out para sa mga daga. So wala nakikita ang daga, kundi yung bawat sulok ng box at tubig. So nandun lang sila sa tubig, langoy sila ng langoy. Sabi ko nga kanina, more than 50 hours ang capacity ng daga para lumangoy. Pero alam nyo po ba, dun sa experiment na ginawa ni Paul Richter, wala pang 15 minutes na matay na ang daga. Alam nyo kung bakit po? Dahil nga, napagod silang lumangoy at kumbaga nakikita nila, wala nang sense ang paglangoy ko kasi hindi rin naman ako makakalabas. Although hindi sila nag-iisip ng ganong thought, pero meron din silang utak eh. Kumbaga, nakikita rin nila kung meron pa bang chance na makaalis dito. Di ba po? Parang, kung naalala ko yung history dati, alam niyo po ba ginagawa rin parusa sa mga tao dati, yung papahigain yung kriminal, tas itatago yung daga sa para isang balde na bakal, tas nasa loob yung daga, itataob, nasa loob, nakapatong yung daga sa tiyan, tas iinitin nila yung balde na metal hanggang sa uminit. So yung daga, maghahanap talaga ng paraan para makalabas. Alam niyo kung saan lumabas yung daga? Binutas niya yung tiyan ng tao. Yun yung mga parusa dati. So, ano ibig sabihin nun? Ang daga, gagawa ng paraan para makalabas o mabuhay sila. Pero dito, wala pang 15 minutes, namatay na yung daga. Kasi nga, nakikita nila, walang sense ang paglangoy nila, ang pagpupumiglas nila doon. Now, nag-test po si Paul Richter ng bago. At ang ginawa niya is, nilagay niya yung daga sa isang box, tapos may tubig din po, pero every 10 minutes, parang nag-alat siya ng ilang 10 minutes para iangat yung daga, alisin dun sa tubig, tapos ibabalik niya ulit. Tapos hinayaan niya yung daga na dun, siguro mga 3 beses, di ko alam yung eksaktong bilang. Binalik niya yung daga, hinayaan niya dun, alam niyo po ba, tumagal siya ng almost 60 hours lumangoy. Kasi ang thinking ng daga, kumbaga naranasan niya na pwede siyang makaalis eh. Dahil kinuha siya, pinik siya ni Paul Richter eh. Nilabas siya dun sa kahon. Tapos binalik lang siya ulit. Naglast siya ng mas matagal. Nagigets niyo po ba yung story? Diba po? Dun sa unang test, hopeless. Dun sa pangalawang test, naglast yung daga ng mas matagal dahil nakikita niya, may pag-asa. Pwede siyang kunin ni Paul Richter, di ba po? Para alisin dun sa box at mabuhay pa at maka-escape. Di ba po? So yun yung story. Alam niyo po, ang buhay, yung kwento ng experiment na yon at ang buhay ng ating mga tao, although magkaiba tayo, we are totally different. Hindi naman tayo mga daga. Di ba po? Mga tao po tayo. Pero makikita natin doon mga kapatid, na tayo bilang mga tao, kung tayo ay hopeless, madalas, di ba po, nag-give up tayo. Madalas, mga kapatid, sumusuko tayo sa buhay. Madalas, nawawalan tayo ng gana. Madalas, alam niyo po yun, madalas talaga. Kumbaga, kung wala tayong pag-asa, parang bahala na, laging ganon ang natin. Mamatay na, okay na. Ganon na ang thinking natin. Pero, tayo po, bilang mga tao, at specifically bilang mga Kristiyano, di ba po, meron tayong hope, katulad nung nakikita nung daga. Although yung daga, nag-ano lang siya, kumbaga namatay siya dahil sa sobrang pagod na, pero alam niya sa sarili niya na there is hope. Namatay lang siya.
Ganun din tayo mga kapatid, magpapatuloy tayo kahit nakakapagod kasi nakikita natin na may pag-asa. Ito yung tiyak, yung sure hope na tinatawag. Sure hope. Kasi ang thinking natin sa salitang hope, kumbaga understanding natin commonly is hope is sana ganito, sana ganyan, which is walang katiyakan. Pero ang hope po na tinutukoy at tinuturo ng Biblia ay hope or pag-asa na may katiyakan mga kapatid. Kaya hindi po tayo humahawak sa isang bagay na marupok. Mga kapatid, humahawak tayo sa isang bagay na hindi matitibag mga kapatid. Yan po yung tandaan natin na si Jesus ay at ang ating hari at ang ating tagapagligtas. Yan po ang lagi nating pangahawakan. Ayan po. Now, balikan po natin yung verse na binanggit natin kanina. So, let's go back to the time when Jesus was still in the womb of Mary and recall how God planned all of this for us. We are the receivers of His grace and His salvation, mga kapatid. So, bakit ba tayo? Why is Christmas merry? Why is Christmas merry? Sa binasa po natin kanina, nabanggit po dun sa Book of Matthew, shinare po ni Matthew yung story ng birth of Jesus Christ, pero sa perspective ni Joseph. Kasi po, kung mababasa niyo po yung sa Luke naman, sa perspective ni Mary, kung saan kinausap si Mary ng angel ng Lord. Pero dito, ang kinausap naman ng angel ng Lord ay si Joseph. Di ba po? Kilala niyo po si Joseph at Mary sa mga first time ko makita dito. Ayan, si Mary at Joseph po, mag-asawa po sila. Nung time po na kinausap ng angel of the Lord si Mary para i-carry ang Son of Man, which is si Jesus Christ, ang Messiah. Di ba po? Si Joseph at si Mary ay at the moment para silang parang engaged. Yun po yung term. Engaged sila. Pero dun sa Bible is betrothed ba yung tamang pronunciation? Yun, betrothal. Nakapaloob sila sa betrothal period. Ayan po. So, balikan po natin yung kanina. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married. Ibig sabihin, hindi pa sila kinakasal. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So, sa perspective po ito ni Joseph, sa panahon po ng mga Hudyo o Jewish people, ng mga panahon nila, even ngayon ata, yun, pinapractice pa rin nila to, may 3 stages po ng marriage. Alam ko, nabanggit ko na rin to last time. First is engagement, pangalawa is betrothal, at pangatlo is marriage. Yun na po yung kasal. Pero sa atin, alam ko, parang wala na yata yung wala yung term na betrothal, pero yung engagement natin ngayon, betrothal po siya noon. Kasi ang engagement noon, arranged marriage ng mga parents, kahit mga bata pa yung mga anak. Yun po ang totoong ibig sabihin ng engagement sa Bible nung una. Pero yung engagement sa atin ngayon, ginagamit natin as di ba po? Parang both of you as couple, you have decided to be married. Kumbaga, andun na, engaged na talaga kayo officially. Now, yun, betrothal is the engagement, official and binding. Then marriage, ito took place after the wedding and after the year of betrothal. Yung betrothal po, commonly, 1 year siyang naglalas. Kumbaga, 1 year naglalas yung engagement. So, nandun sa stage na yon si Joseph at Mary. Now, Matthew simply describes Jesus' conception in a virgin and succeeding birth, skipping over the more in-depth details contained in the Gospel of Luke. So sa Gospel of Luke, sa Book of Luke po, sa Lucas, mas in-explain doon in detail kung paano nakarating si Jesus kay sa loob ng tiyan ni Mary. Pero hindi rin siya sobrang in detail. It remains a mystery. Kaya parang karamihan sa mga tao ngayon, paano nag-wonder, paano pa nangyari yun? Paano nakapasok si Jesus Christ dun sa tiyan ni Mary nang walang nangyayaring sexual intercourse? Di ba po? Parang even tayo, parang ang hirap paniwalaan, di ba po? Kasi ang alam natin, mabubuo ang isang bata kapag may sexual intercourse ng mag-asawa. Di ba po? Ayan. So then Joseph, sabi po, as she was found with child of the Holy Spirit. Yun po. So, si Mary, kineri niya, kumbaga, nakarating si Jesus Christ sa tiyan ni Mary because Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit po, the Spirit of the Lord moved dun sa womb ni Mary para i-carry si Jesus Christ, ang Messiah, ang tagapagligtas, ang hari. Po.
Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. So anong nangyari mga kapatid? Sa mga lalaki dito, sino ba ang hindi masasaktan na engaged pa lang kayo, wala pang nangyayari sa inyo, pero yung asawa mo is, kumbaga, yung kapartner mo is buntis na. Di ba? Parang masakit yun sa lalaki. At same din yung naramdaman ni Joseph nung time na yun. Masakit. Kasi wala pa nangyayari sa inyo. At the same time, bukod sa masakit yung nararamdaman niya, kasi nga wala pa nangyayari sa kanya, iniisip niya rin, kasi nung panahon na yun, kahihiyan po yung ganun. Kahihiyan talaga siya at hindi po talaga katanggap-tanggap sa publiko kapag may ganun nangyari. Engage ka or kasal ka, pero kumbaga wala pa nangyayari sa inyo, pero bakit buntis ka na? Bakit may anak ka na? So, ganun po ka-critical ang sitwasyon ni Joseph at Mary. Parang kung sa atin mga lalaki siguro, ewan ko sa iba, parang siguro may magwawala na, mag-aaway na, pwedeng bugbugin, may mga ganun eh. Diba po? Pero si Joseph, dahil siya, ang sabi nga doon, nabanggit matino siyang lalaki at matalino siyang lalaki. Kahit masakit, tinanggap niya yon at parang sa isip-isip niya, sige, let go ko na to at nagdesisyon siya na mag-divorce na lang. Yung put her away, yung sinasabi dito. At doon din po yung sinabi doon sa verse na he had in mind, kumbaga sumagi talaga sa isip niya na hiwalayan ko na to. Kasi bukod sa mapapahiya si Mary, mapapahiya din siya, kumbaga hindi rin magiging okay ang relationship nila in the future. Parang yun ay tumatakbo sa utak ni Joseph eh. So, kahit sino naman, mga lalaki, di ba, ganun din talaga yung mararamdaman talaga natin. So, si Joseph po ay tao lang din. So, hindi po natin, kumbaga, kailangan sambahin din si Joseph. Kaya, tao rin siya na kagaya natin. Di ba po, nakakaramdam ng mga ganong sakit. Ayan. So, not to cause hardship to the both of them, Joseph decided to keep it a secret. Sinikreto nila kasi gusto niya rin protektahan si Mary. Ganon din siya kabait kay Mary. And made an understandable decision. Understandable decision kasi nga, kumbaga, may punto naman siya. Kumbaga, vinavalidate din natin yung nararamdaman niya at tama rin naman din yung decision niya to have a quiet divorce with Mary. But, while he thought about these things, habang pinag-iisipan niya, nababagabag siya nung nangyari sitwasyon na yon, an angel of the Lord appeared to him in a dream saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Huwag kang matakot. Kaya po, nakita ko nga po dito, parang hindi nabanggit ni Mary eh. Hindi nabanggit parang hindi niya na-explain ng maigi kay Joseph kung ano ba, kung bakit siya buntis. Kasi walang kahit sino makakapag-explain sa mga tao, di ba? Kasi paano may ipapaliwanag yun? Bigla ka na lang nagkaroon ng bata sa tiyan nang wala naman nangyayari. Di ba po? It's only the Lord who can explain it to Joseph. Kaya ang Panginoon, inutusan niya ang isa sa kanyang mga anghel para i-explain kay Joseph at para i-comfort si Joseph na huwag ka matakot. Dahil ang anak na dinadala ni Mary ay galing sa Panginoon. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Binigyan pa siya ng instruction na ang kailangan mong ipangalan dyan, ang papangalan mo dyan ay Jesus. For he will save his people from their sins. So makikita po natin dito, ano ba ang ibig sabihin ng salitang Jesus? At bakit ba natin siya itinataas? At bakit ba natin kailangan ang salitang Jesus sa buhay natin? Ayan po ibig sabihin niya. Bakit Jesus? Because he will save his people from their sins. Ibig sabihin, Jesus means the God who saves. Jesus means the God who saves. Kaya si Jesus po ang tagapagligtas natin. Hindi ang asawa natin, hindi ang mga kamag-anak natin, hindi ako, hindi ang mga pastor. Walang kahit isa sa atin ang makakapagligtas ng sarili at kapwa natin, kundi tanging pangalan lamang ni Jesus. Ang word po na Jesus ay Greek form of Yeshua or Joshua sa Hebrew naman. Yeshua or Joshua sa Hebrew, sa Greek naman, Jesus. Means the salvation of Jehovah or the God who saves. So i-take note po natin yan para maintindihan natin bakit ba Jesus? The God who saves.
para maalala natin palagi, pag naririnig natin ang salitang Jesus o Jesus, the God who saves. The God who saved me. Yun po lagi nating itatak sa ating mga puso at isip. It is clear that Joseph was really troubled by the mysterious pregnancy of Mary. Though he already made the decision, he was not comfortable with it. Mary did not appear to have informed Joseph that she was carrying a child born of the Holy Spirit. We shouldn't be surprised by this because how can anyone explain such a thing except God? Kaya yun po yung ginawa ng Panginoon, nag-utos siya ng anghel para ipaliwanag kay Joseph. Kasi parang kahit si Mary, mahirapan siya explain kay Joseph di ba? So, ang Lord na mismo ang nag-intervene, ang pumagitna para sa ipaliwanag kay Joseph. Sa pamamagitan ng panaginip. Ayan. So, may kita po natin dyan, tuloy-tuloy po nating basahin. Lang po. Sabi po dito, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Kung babalikan po natin yung Book of Isaiah. Book of Isaiah chapter 7 verse 14. Pwede nyo pong buksan. Isaiah chapter 7 verse 14 kung saan pinrophesy na ang pagsilang o kapanganakan ni Jesus Christ. Ang sabi po doon is, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Now, bakit may Emmanuel? Bakit may Jesus? Parang, ang daming pangalan. Ano ba talaga itatawag? Emmanuel o Jesus? Di ba po? Kung mababalikan po natin, Isaiah po, Old Testament po siya. So ito yung mga panahon na ang mga Israel talagang uhaw na uhaw at sobrang longing sila na dumating na ang Messiah, ang tagapagligtas, ang Emmanuel. Magkaiba po yung ibig sabihin nito. Ang Emmanuel, ang ibig sabihin po niya ay God with us. Ang Jesus naman, ibig sabihin ay the God who saves. Diba po? So, kung mapapansin niyo po dito, ang sabi dun sa Book of Isaiah, the virgin will conceive and give birth to a son. And they, yung tinutukoy po na they dito ay ang mga Israelita na parang hindi na sila makapag-antay na dumating itong Emmanuel kasi nga alam niyo yung mga paghihirap, sufferings, mga nangyayaring kaparusahan ng Old Testament, di ba po? Kaya ganun na lamang sila kauhaw sa Emmanuel. Di ba po? So partially, nandun na yung fulfillment na mangyayari ito kasi na-prophesy na ni Prophet Isaiah. Na ibig sabihin ng Emmanuel ay God with us. So ibig sabihin, ang mga Israelita, o kumbaga ang Panginoon, nire-remind niya ang mga Israelita sa pamamagitan ng pangalan na ito na ako ay kasama ninyo. Hanggang sa dumating yung time na ipanganak na ang tao, ang Diyos na nagkatawang tao na magliligtas sa sangkatauhan. Okay po? At dumating na yung fulfillment sa New Testament, eto na po yun. Kaya, ang instruction naman dito, kumbaga, yung pangalan na Jesus ay direktang sinabi kay Joseph. Makikita nyo po, you shall call him Jesus. Yung una, they will call him Emmanuel. So magkaiba po ng point of view dito. Okay po? Pero ang Emmanuel at ang pangalang Jesus ay iisa ang tinutukoy at yun ay walang iba kung hindi ang tagapagligtas natin na si Jesus Christ. Okay po? So, ang mga pangalan dati mga kapatid, may mga ibig sabihin talaga lahat. Sino po dito ang may pangalan na may ibig sabihin? Ako kasi Robert, so hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Ayan, sabi nga nila, sobrang simple ng pangalan ko. Pero anyway, ba't ko sinare yun? Pero yun po, kumbaga, ang Panginoon talagang para tumatak sa utak at sa isip ng mga tao, para madali rin din lang maintindihan, may mga ganito na binibigay ang Lord mga pangalan. Emmanuel, Jesus. Emmanuel means, ano pa ibig sabihin? God with us. Jesus means the God who saves. So tandaan po natin yan mga kapatid at tandaan natin ang pagkakaiba ng dalawa. Old and new, pananaw ng mga Israelita at pananaw ni Joseph. Di ba po? Instruction kay Joseph. Malinaw po ba mga kapatid? Ayan. Next po ay, sige, basahin po natin yung verse ulit. When Joseph woke up,
he did what the angel of the Lord had commanded him. So, alam na alam, kumbaga, ganun din nila kakilala ang Panginoon na, minsan kasi tayo, minsan nananaginip, pero panaginip lang naman yan. Pero sila, ganun ka realistic yung panaginip nila kahit sa panaginip, totoong-totoo talaga na kinausap sila ng anghel ng Panginoon. At after niyang gumising, sinunod niya agad yung sinabi at instruction ng Lord sa kanya. So Joseph, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Tinanggap niya si Mary ulit, tinanggap niya ulit. Diba po? But he did not consummate their marriage. Ano ibig sabihin, sa kanina sa Tagalog, hindi sila nagtalik hanggang ipanganak si Jesus Christ. Ganon nila ka-inonor at talagang, anong tawag doon? Ganon nila kinonsider, mababaw pa nga yung term na consider yung holiness ni Jesus Christ sa loob ng tiyan ni Mary. Diba po? Kasi alam nyo naman, ang kasalanan dumadaloy sa dugo natin yung mga tao diba po? Simula pa lang nung panahon nila Eva at Adan, dumalay na sa atin. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na never tayong nagkasala. Kasi nakatatak na yan, dumadaloy na sa dugo natin yan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Walang kahit isa sa atin dito ang exempted. Diba po? Ayan. So, yun po yung ating verse. Maiksi lang po ang ating message ngayon. So, ayun po yung nangyari. So, meron lang po akong 3 points dun sa verse na yon. So, malinaw naman po yung story, no? Sinunod agad ni Joseph ang command ng Lord at hindi sila nagtalik hanggang sa ipanganak ni Mary si Jesus Christ at pinangalanan na nga nila itong Jesus. Apo. Now, 3 things po na gusto kong i-point out dito. Bakit ba natin to hina-highlight? Lalo sa panahon ngayon na kaliwat kanan ng party, kaliwat kanan ng kasiyahan, di ba po? Gusto po natin ibalik at linawin at italagang sabihin sa inyo ang katotohanan ng pagdiriwang natin ng Pasko, mga kapatid. So, unang-una, 3 main things to be pointed out. Dun sa verse, child is conceived by the Holy Spirit. Hindi siya nanggaling sa kahit anong tao. Hindi nabuo si Jesus Christ sa isang tao na palpak, na punong-puno ng kasalanan, na puro karumihan. Galing siya sa Diyos, Holy Spirit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, Diyos ang kumilos, Diyos ang ama ng bata na nasa sinapupunan ni Mary. Pangalawa, the child is Emmanuel. God is with us. Tandaan po natin yan. God is with us. And thirdly, Jesus, He is the only one who will and who can save us from our sins. Because He is Jesus. He is the God who saves. Yan po. Yan lang po yung dapat nating alalahanin ngayong Pasko, mga kapatid. And as I end, po, as believers of Christ, we thank the Lord not only by understanding the truth that we are saved because of what He did for us on the cross, but we also thank the Lord because we are able to understand His word. A lot will say, He is Lord, but a few hears Him and obey Him. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sabi ko nga po kanina, embrace natin itong 3 points na to, itong 3 katotohanan na to, na si Jesus Christ, siya ang Diyos na tagapagligtas natin. At kapag naunawaan natin yun, mga kapatid, ipagpasalamat natin yun sa Panginoon. Kasi kung naririnig ng natin siya at hindi talaga natin nauunawaan, walang saysay po ating mga buhay, mga kapatid. Wala pong saysay. Amen po ba, mga kapatid? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Sabi po sa Matthew chapter 19, verse 23 to 25, Then Jesus said to His disciples, ito po, Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. So basahin po natin siya sa Tagalog para mas malinaw. Ito po yung kwento ng isang binatang mayaman. Alam niyo po ba yung kwento na yon? Binatang mayaman kung saan
kinausap niya, nilapitan niya si Jesus Christ at itanong niya kung paano ba siya makakasama sa kaharian ng Panginoon. Yan, basahin po natin sa chapter 19. Mabilis lang po bago tayo mag-end. Sabi dito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano ba ang pwede kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Sabi nung binatang lalaki. Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ng binata, sinunod ko na po lahat yan. Kumbaga, achieve ko na lahat. Di ba po? Sabi ng binata. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng mga yaman sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Bumalik ka at sumunod sa akin. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata. Kasi nga, mayaman siya eh. Bakit ko ibibigay lahat ng yaman ko sa mahihirap? Pinaghirapan ko to, kumayod ako para yumaman ako. Di ba po? Pero yun ang instruction ni Jesus Christ. Di ba po? Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Kung babalikan natin yung verse, binanggit ni Jesus Christ yung 10 utos ng Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit mayaman ka, yung sinasabi dito sa verse na, kahit mayaman ka, kahit mabuti ka, kahit nasunod mo yung 10 utos ng Diyos, hindi yun sapat. Kaya sinabi ni Jesus Christ, ibigay mo lahat na yan, iwanan mo lahat yan, at sumunod ka sa akin. Yun po mga kapatid. Kaya kung ang dahilan nyo kung bakit kayo nandito sa loob ng church is, kumbaga, para ma-achieve ang kaligtasan at parang magpakabait tayo dito magpayaman dahil yun ang understanding natin ng kaligtasan. Hindi po. Kahit gaano kakayaman, mas posible pa, mas madali pang makapasok ang isang kamelyo or camel sa butas ng karayom. Pero kung isipin natin, imposible, di ba? Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman at mabuting tao na makapunta sa langit nang walang pagkakakilanlan sa Panginoong Jesus. Kaya po, kaya yung mga nagulat yung mga apostol eh. Nung sinabi yun ni Jesus Christ, sabi po ng mga apostol, lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila kung gayon, sino po ang maliligtas? Sabi ng mga apostol. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, ayun na po mga kapatid, tanging ang Diyos lang mga kapatid ang makakapagligtas sa atin, hindi ang mga mabubuting gawa natin mga kapatid. Kaya kung tingin natin, naging mabuti tayo sa kapwa natin, na ibigay natin ang magagandang bagay sa kapwa natin mga kapatid, ay ligtas na tayo, hindi po yun ang katotohanan. Naintindihan pa po ba? Okay pa po ba? Naririnig po ba ako? So kahit gaano tayo kabait at kayaman, hindi yan ang magiging paraan, mga kapatid, para tayo maligtas. Yeah, po. Sabi sa Romans chapter 3 verse 20, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Lahat tayo tumalikod sa Panginoon. Walang ni isa sa atin ang nakapasa sa standards ng Panginoon. Kaya kinakailangan natin ng isang perfect na tagapagligtas. Kasi kahit ipako tayong lahat sa krus, mga kapatid, hindi sapat na kabayaran yan para iligtas tayo sa walang hanggang kamatayan. Ganon kabanal ang Panginoon. Kaya kinailangan niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Dahil siya lang ang perfect, diba po, para ma-justify tayo sa kasalanan natin. Amen po ba? Eternal death is something that no man can ever defeat. But a God-man, Jesus, who is uniquely able to die for us in place of the sinners and save us from sin. This is the truth of Christmas.
We can live eternally. Mabubuhay tayo ng walang hanggan. Makakasama natin ang Panginoong Jesus dahil nakilala natin siya. And this is why we can say it is a day of Christmas. In fact, a very, very Merry Christmas para sa ating lahat. Yun lamang po. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo ng linaw sa amin, Panginoon, ang kahulugan ng Pasko, Panginoon. Dalangin namin ngayong umaga as we celebrate, Lord. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay, pusong gracious, Panginoon, pusong may pag-unawa at pag-care sa kapwa namin, Panginoon, kagaya ng naranasan namin pag-ibig sa inyo, Panginoon. Turuan mo kami na maging humble, ibaba mo kami, Panginoon. Turuan mo kami magpasalamat araw-araw, Panginoon. At hayaan mo na magdiwang kami na totoong may galak sa puso namin, Panginoon. At wala pong magsilipan sa amin ang buhay ng bawat isa, kundi ikaw ang tingnan namin, Panginoon, kung ano ang standards mo, kung ano ba ang dapat namin i-imitate sa'yo bilang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas. At hayaan mo na ang buhay namin ay maging mabangsamyo sa iyo, Panginoon. At kalugdan mo po nawa ang aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapatid ko na naririto na ngayon pa lamang, Panginoon, na nakakilala sa iyo at nakapakinig ng iyong salita. Mangusap ka, Panginoon, at dalangin ko sa iyong salita, nawa ay nangusap ka na, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, wala kaming maitatago sa inyo. Lahat kami nagkulang, lahat kami nagkasala, Panginoon. Lahat kami karapat dapat mapunta sa buhay, sa walang hanggang kamantayan, sa impyerno, Panginoon. Yun po talaga ang destinasyon namin, Panginoon. Kung hindi ka namin kikilalanin bilang Diyos at Hari at tagapagligtas namin, ang buhay po namin ay walang saysay. Kahit gaano kami kumayod, gaano kami maghirap dito sa pansamantalang buhay namin, baliwala yun, Panginoon, kung wala kaming pagkakilanlan sa iyo. Kaya salamat, Ama, sa iyong pagpapakilala sa amin. At dalangin namin, patuloy ka mangusap sa amin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.